Good day mga ka-idol! Update muna tayo sa PBA standing as up January 8, 2024. Number 1 pa rin ang Magnolia Pambansang Manok Templado sa kartadang 9 wins and 2 losses. Number 2, Meralco Bolt 7 win and 2 losses. Number 3, Phoenix Fuel Master 7 wins and 2 losses. Number 4, SMB 7 wins and 3 losses. Barangay Ginebra San Miguel 7 wins and 3 losses sa number 5 spot. Na number 6 spot, Northport Batang Pier 6 wins and 5 losses. Number 7, Rain or Shine Elasto Painters 5 wins and 5 losses. Number 8, Trio Panggiga 4 wins and 6 losses. Number 9, Enlixod Warriors 3 wins and 6 losses. Number 10, Terra Perma Jeep 2 wins and 8 losses. Number 11, Converge Fiber Xers 1 win and 8 losses. At ang pinakahuli sa number 12 spot, ang Blackwater Bossing na may kartadang 1 win and 9 losses. Kaya inaabangan ang mga susunod na laban dahil 2 laban na lang ang natitira ng iba't ibang kupunan. Samantala, matapos nga ma-eliminate ng Blackwater Bossing sa huling laban nila kontra sa Northport Batang Pier, ay isa ang pinaka-positive ngayon para sa Blackwater Bossing. Malaki ang tsansa na mag-revamp or magpalit sila ng kanilang lineup at magpabata at po pwede nilang pasukin ang trade negotiation. Ayon nga mismo sa ating insider, malaki ang tsansa na ang kanilang big man at bagong rookie sa number 2 pick sa nakaraang PBE draft na si Christian David ay malaking posibilidad na pakakawalan na ito ng Blackwater Bossing matapos ang kanyang Commissioner's Cup stint na very disappointing ang kanyang naging performance. Inaasahan na dadalhin sana ni Christian David papunta sa magandang slot ang Blackwater Bossing sa Commissioner's Cup, pero dahil nga sa hindi maganda nitong ipinakita ay malaki ang tsansa habang hindi pa ito hinog ay ibibigay na ito at ititrade na ito sa isang MVP group team. At ito nga ay ang Tropang Giga na hindi naman natin masasabi na maganda ang naging performance ngayong Commissioner's Cup dahil ang kartada nilang 4 wins and 6 losses. So malaki ang tsansa na papasukin din ng Tropang Giga ang pagre-revamp sa kanilang lineup, lalong-lalo na wala si Mikey Williams. At isa sa mga target na player ng Tropang Giga ay si Christian David na kamakailan nga interesado nga makuha rin ito ng Tropang Giga bago pa nagsimula ang PBE draft. Kaya inaasahan na puspusan pagpaplano ngayon ng Tropang Giga sa pagkuha kay Christian David dahil bagay na bagay ito sa sistema na ipinapatakbo ng Tropang Giga, especially ni Coach Sat Reyes na magbabalik na sa Philippine Cup. Kaya asahan natin na ang negotiation ngayon ng Tropang Giga at ng Blackwater Bossing ay nasa 90% na at anytime. Kung matatapos na ang stint ng Tropang Giga sa Commissioner's Cup ay magbabago na agad ang ihip ng hangin at malaki ang posibilidad na ilan sa mga players ng Tropang Giga at ng Blackwater Bossing ay maglilipatan na, especially si Christian David. Samantala, hindi lang ang Blackwater Bossing ang hindi maganda ang naging performance. Ultimo, ang Terra Perma Jeep na maganda ang nakuha sa nakaraan Commissioner's Cup PBE draft ay inaasahan sana na maganda ang ipinapakita o ipapakita neto na performance. Pero sa kartadang 2 wins and 8 losses, very disappointing ang magiging or naging performance ng Terra Perma Jeep. Hindi na ito bago sa mga fans ng PBA. Alam naman natin na hindi seryoso ang Terra Perma Jeep na pasukin ang playoffs. Kaya isa sa mga player nito o rookie nito ay asahan mo anytime ay pakakawala na ng Terra Perma Jeep. At bago pa ang pisa ng Philippine Cup ay lilipat na ang big man na si Kenmark Carino. Si Kenmark Carino ay naging international player ito. Nakapaglaro ito sa Taiwan, sa Korea at sa Japan. Ibig sabihin high profile ang nasabing big man na si Kenmark Carino. Sa height nitong 6'9" ay malaki ang tsansa na makakatulong ito sa lineup ng SMB dahil sa SMB ito ititrade ng Terra Perma Jeep.
Take note ha, si Ken Marcarino ay isa sa mga new generation big man na posibleng kunin ng SMB at malaki ang potensyal na magiging legitimate big man ito ng SMB dahil nga sa taas na itong 6'9", isa itong legitimate shot blocker dahil kulang na kulang ngayon ang SMB ng isang shot blocker kahit meron pa itong import. Kaya inaasahan malaki ang tsansa na magkakaroon talaga ito ng playing time si Ken Marcarino, lalong-lalo na malaki ang tsansa na pakakawalan na nga ng SMB ang kanilang big man na si Mwala Tautua. Inaasahan ay papalitan ito ng SMB ng mga future picks or mga bench players para makuha si Ken Marcarino. Ano sa tingin nyo? Dapat na nga bang pakawalan ito ng Terra Permagip? Komento na sa baba ng video at pag-usapan natin yan. Once again, this is Percival Monteron at your service. Don't forget to subscribe my sports channel at don't forget to click the notification bell button para nga maging updated palagi sa kwentuhan. At bago pa man natin tapusin ang ating kwentuhan, shoutout muna tayo sa ating mga followers at subscribers kay Kagawad Katsakino Dukusi ng Hagonoy, Bulacan, Papa Kiko, Luis Alon at sa Alon Family, Randy Castro, Adrian Rido Chip Ron TV, Randy La Rosa, Rolando Concebido, John David Gulapa, Ronald Bersubidad. Marami pong salamat sa walang sawa niyong pagsuporta. Hanggang sa muling kwentuhan, maraming salamat po.